Okay, salamat po sa tayong tumayo. Let's open our Bibles. Thank you for coming. And may mga galing pa tayong tanawan, ang lalayo pa, nakakahiya. Ang layo pa ng pinuntahan para sa Word of God. Yung mga malapit, wala. Pero ikaw andito ka ngayon, so let's enjoy the Word of God. Jeremiah 15. At Jeremiah. Siguro yung iba, yung mga batang 90s, pag binanggit yung word na Jeremiah, ang naisip nila, siguro ito yung may tsupon. Okay, hindi nila gets hindi nila alam. So ako lang ata ang nakakaalam nun Okay. Chapter 15. 15 verse 15. Okay, ready? Jeremiah 15:15. Ready, read. O Lord, thou knowest, remember me and visit me and revenge me of my persecutors. Take me not away in thy long suffering. Know that for thy sake I have suffered rebuke. Salitan tayo. And thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. 17. So, sabi ng Bible, sa verse 18, why is thy pain perpetual? Why is my pain perpetual, and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar, and as waters that fail? So, yan sa verse 16, sabi niya, thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Referring to the Word of God. So, ang pag-uusapan natin ay Jeremiah's joy. JJ, Jeremiah's joy. Pwede namang Jeneline's joy. O kaya John Dave's joy. O James' joy. Di ba? O John Edwards' joy. Jerick's joy. Ang daming J pala dito. So, it could be Jeremiah's joy or it could be your joy. Let's pray. Lord, pagpalain po pag-aaral namin ng Word of God today. And we praise you that you have people today ready to listen to the Word of God. Salamat po sa mga inailatag na mga needs ng simbahan. At help us, Lord, to be a part of the work here na marami pa kaming maabot ng mga tao para sa kapag-win ng mga kaluluwa. And empower, Lord, the speaker, Lord. Fill me a power, wisdom, and love. And give me wisdom and the right words to say. Forgive us of our sins, Lord. Guide us. These we ask in Jesus' name. Amen. Upo na kayo. Paano sinabi ng pipi sa bulag na blue ang dagat? Sinama ni pipi si bulag sa dagat, tapos nilunod niya. Sabi ng bulag, blue, 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 blue. So mabuti pa yung bulag, nakita yung katotohanan. Kaya sana ngayong umaga, makita mo din yung katotohanan na ang source ng joy ay walang iba kundi Word of God. No, si Jeremiah ay tinawag siyang weeping prophet kasi iyak na lang siya ng iyak. Yung book of Jeremiah hanggang yung next book, ang title pa ng book na sinulot niya na pangalawa, it's all about crying. Ang pangalan ay Lamentations. Lament, crying. Kaya tinawag siyang weeping prophet. Is always crying, weeping for others. Kasi siya yung nilagay ng Diyos sa panahon na paparating na invasion ng Babylonia. Paparating na yung manakop. Kumbaga, sabi sa Igles, ay the last straw in the camel's back. Sa tigas ng ulo ng bansang Judea, sabi ng Panginoon, okay, puno na ako, ito na yung huli, puno na yung pasensya niya, ay papadala na siya ng isang mananakop para wasakin ang bansa ng Judea at sila ay dadaling sa Babylonia, sunog ang templo, wasak yung mga wall at yung mga tao ay captive doon, anday mamatay. At si Jeremiah isang prophet. Ang isang prophet sa Tagalog ay para yung asawa mo, magaling manghula. Siya yung nanguhula. Siya
Siya yung nakita niya yung nangyari at sabi niya, there is a coming invasion. O, susubin tayo, repent, magsisi ka na, umiyak siya. Kasi nakita niya, the slain daughters of Israel. Nakita niya yung mga tao na nakatiwangwang, mga patay, duguan. Nakita niya nangyari and he's begging people, repent. At in the midst of that preaching, instead na mag-repent, ay siya pa yung inusig. Siya pa yung kinontra, siya pa yung na-persecute, siya nga na yung nag-warning, siya na yung nagsasabi ng katotohanan, siya pa yung napasama. Pero alam mo, saan nakakuha siya ng joy? Sa Word of God. In the middle of those persecution and problems, he found joy. Basahin natin. Sabi ng Biblia sa verse 16. Ready? Read. Thy words were found, and that I eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by my name, O Lord God of hosts. So, ang point dito ni Jeremiah ay natagpuan ko yung word of God and I ate them and it's my joy. Ito yung naging joy ko. Thy word was unto me the joy and rejoicing of thine heart. Ang punto niya dito, when you read the Bible and when you hear the Word of God and eat, di ba? Eat is chewing it. When you meditate on the Word of God and then you apply the Word of God, that's when you find the joy and rejoicing of your heart. In the middle, sa kaguluhan, darating na, kumbaga tayo ngayon, ano bang kinakatakot natin ngayon? The big one. Yung lindol na darating. Ano kaya katakot natin? Lusubin tayo ng China. Lusubin yung West Philippine Sea. At magkaroon ng gera ang China, Taiwan, at madamay tayo. Ang daming pwedeng, yung iba natakot na baga maging presidente daw si Duterte. Yung iba, takot sila na maging presidente si Duterte, kaya pinipigilan na maging presidente. Yung iba naman ay takot na maging presidente si Risa Hontiveros. Whether anong side ka ng political party, kaya nga yung simbahan natin ay non-partisan. Kung anong gusto mong iboto, at anong kinakaban ka, bahala ka sa buhay mo. Pero ang pipreach natin dito, whatever yung iyong kinakaban at kinakatakutan, ay si Jeremiah, ang ginawa niya, sabi, I found the Word. I ate the Word. And I found joy and rejoicing of mine heart, whatever yung kinakatakot ko. Yung iba natakot na bumalik si Mayor Nadji. Yung iba na matakot naman na magstay si Mayor, Mayor Justin Colago. Hindi ko alam kung anong kinakatakutan mo ngayon. May iba takot sa biyanan, takot sa... Pero lahat tayo, like Jeremiah, we can bring back your joy. Bring back your joy. Sabi, thy words were found and I did eat them. And thy word was a joy and rejoicing in my heart. Hindi, dapat, iba-iba tayo ng problema, pero lahat tayo pwede magkaroon ng joy. Number 1, joy in the midst of persecution. Joy in the midst of persecution. Sabi sa verse 15, O Lord, thou knowest, remember me, visit me, and revenge me of my persecutors. Take me not away in long suffering. I know that for thy sake I have suffered rebuke. Sabi niya, I have persecutors. Meron akong manguusig. Alam mo lang uusig sa kanya? Ay gusto siyang, hindi yung, di ba, di sa inyo, inuusig ka? Kasi, pinag-aagawan nyo yung bahay. Pinag-aagawan nyo yung lupa. O kaya, inuusig ka kasi yung anak nyo magkaaway. Kapitbahay nyo magkaaway kayo. Pero si Jeremiah, iba dito. Papatayin siya. Sabi sa Jeremiah 11:21, Therefore thus saith the Lord of the men of Anathoth that seek thy life, saying, Prophesy not in the name of the Lord, that thou die not in our hand. Sabi ng Biblia, yung kababayan niya pa, si Jeremiah taga-Anathoth, yung kababayan niya, sabi, they seek his life. Papatayin siya. Life and death yung pinag-uusapan ditong persecution. At sabi niya, tumigil ka na, mangaral, or papatayin ka namin. Meron ba sa inyo dito, may mga nag-era dito sa San Miguel at pinigilan kayo. Sino yung mga nag-era sa San Miguel na pinigilan kayo mag-soul winning doon?
Ha? Sino yun? San Miguel, di ba yun? Sino yung mga yun? Sabi, ay, kailan namin dyan, yung taga San Miguel, sila Brother RJ. Di ba San Miguel kayo, di ba? San Miguel ba kayo? San Gabriel? Ayun, sila ma'am. Di ba? Yung pinagilan ng pandemic ba yun? Pero mabuti lang pinaglaban ni ma'am. Sabi, hindi, mga ka-brother ko yan. Minsan naman ay pumunta doon sa, saan ba kayo Santa Ana ba yun? Santa Ana, binipilan din mag-sowing Santa Ana. Ako, sa loob ng subdivision, ilang beses na ako pinalabas sa loob ng subdivision. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi pa naman tayo dumating sa punto na papatayin ka na pag tumigil ka sa pangaral. Pero si Jeremiah, sabi niya, thy words were found and I eat them. Ang pinaka tayo as a church, ang ating nakakasan pa lang ay after ko mag-preach, lumabas ako dyan, ay nasa office ako, bilang may nagpatawag sa akin. Sabi, Pastor, andyan po si chairman sa labas. Paglabas ko ng ganyan, andyan si chairman, may hawak na cellphone dyan. Sabi niya, Pastor, umuwi na po kayo. So, nalala nyo, kung dito kayo, punta ako dito sa una. Sabi ko, mga kapatid, pinapauwi na po tayo ni chairman. Buti lang, wala pa si Ma'am Agnes nun, wala pang police nun. Si chairman pa lang. Hindi tayo report kay Ma'am Agnes. At umuwi na po tayo kasi pandemic. Bawal magtipon. So, unti-unti, tahimik ang lahat. Andyan si chairman, may cellphone dyan. Unti-unti tayong lumabas, pauwi, in the middle of service. Yung pa lang naman nakasa natin. Hindi pa naman tayo dumating dito sa may bakal. Tapos, sino sa inyo totoong Kristiyano? Sinong totoong Kristiyano dito? Dati po. Wala pa naman ganun kapatid. Mabuti lang. Ang ginawa namin, Ma'am Agnes, hindi ko pa naman kilala noon. Pumunta kami kay Kuya Mar. Nagtago kami sa inyo. Doon kami kay Kuya Mar. Meron kami doon, nag-service kami doon sa Saluyan. Underground service. Pero nasa ibabaw. Amen? Ano kami nag-service? May libre pang bayabas. May rambutan. May nyug pa. May pang dahil sa avocado pa. Doon kami nag-service. Yung pa lang naman. Pero hindi ko dinadanas mo. Ito nga pinapatay na, nakakahanap pa ng joy. Ikaw, masakit lang yung gout mo. Amen? Masakit lang yung rayuma mo. Hindi ko alam yung dinadanas mo ngayong persecution. Dati, binabato kami dito. Prayer meeting, bang! Wala, ngayon, hindi na kami binabato. Kasi kaibigan namin lahat ditong kapitbahay. Dati may nag-chat sa akin after ko mag-preach. Sabi, good morning po, Pastor. Ask ko po, may problema po ba kayo sa born again? Di ko po kasi sinasadya na marinig sa pagtuturo nyo sa pulpit at nakasigaw pa kayo about sa born again. Sumagot ako, good evening po. Wala po akong against sa mga born again members. Kasi yung tito ko po ay pinsan at mga pinsan ko po ay mga born again din po. Nung Friday po, tinuturuan ko lang po yung aming mga members ng pagkakaiba ng teaching ng Baptist at ng born again. Hindi ko po sinasadya na iparinig sa inyo. Pero sadyang pasigaw lang po talaga ako mag-preach mula pa noong nagsimula kami 11 years ago. Magkaiba lang po tayo ng doktrina pero nirespeto ko po ang gawain nyo. Alam mo, wala pang 1 year. Hindi ko alam, 1 year. Ay, bata pa naman, babae ito. Ito nag-chat. Wala pang 1 year o 1 year. Kinuha na siya ng Panginoon. Sa tulog. Natulog lang, tapos kinuha ng Panginoon. Kaya, one day naman, kami ni Jerus, kami naman ay naglalakad, papunta niya sa Alaminos. At pag-akit namin, hindi namin alam na simbahan pala yon. Pagpunta namin, nabigyan ako ng trucks. Tapos yung nabigyan ko pa ng trucks, ipapaliwanag ko, nainis sa akin kasi sila pala yung nag-donate ng lupa. Mayaman palang pamilya to, nag-donate ng lupa. Pero binigyan ko ng trucks, pinunit yung trucks. Tapos pinalabas ako, alam mo, Jerus yan, no? Sabi, sinigawan kami na, bastos! Tinignan ko si Jerus. Bakit Jerus nakatingin? Man? Hindi nga. Pero, simbahan yun, tapos pupulit yun. Tapos sa palis kami ni Jerus, sasabihan kami ng bastos. Pero alam mo, kinento ko yun sa isang member natin dito. Sabi ko, kilala namin yun. Si blank yun. Sabi niya, alam mo, Pastor, ngayon, bedridden na. Tapos ngayon, recently, nalaman ko, alam mo, patay na siya. Mag-ingat ka. Ano mga pinag-isabi mo sa simbahan na ito? Piner-persecute niyo yung gawain ng Diyos! Gawain to ng Diyos, dito ko gawain eh!
Nagpe-preach na ako, hindi ko kayo pinapatamaan. I'm just preaching the Word of God. In public, hindi kita pinapersonal. Ba't ka na-offend agad? Ito, pumunta ka dito to find joy. Hindi ba ka makahanap ng kaaway? Kailangan sabihin ng katotohanan. Hindi ko binanggit doon, Brad, na sinabi sa akin na yung isang member nyo dyan ay kinukumbins yung kasamahan namin dito na lumipat daw kasi mas tamang simbahan kayo. Malam-malam ako si Kenneth pala yun, pambihira. Kinukumbins nyo daw yung tamang simbahan. Tama naman yun. Kaso lang, magkatabi tayo eh. Yes, sabi ng Bible, Matthew 5:11, "Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you." Sabi ng Biblia, kung ikaw ay iniusig, pinapersecute ng biyanan, kapitbahay, ikaw ay sisiraan sa Facebook, sisiraan ka sa YouTube, at anumang social media, pero sabi ng Biblia, kung nasa tama ka, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Basta as long as tuwing umaga, sabi ni Jeremiah, yes, have persecution. Pero sabi niya, thy words were found, and I eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Ang problema sa'yo, ang joy mo sa umaga, yung cellphone mo. Yung joy mo sa umaga, yung Facebook mo. Yung joy mo sa umaga, yung kachat mo. Sabi niya, thy words were found. It's my joy. Balik ka uli sa Word of God. Kaya ka nga dito, hindi tayo magkakilala, hindi tayo magkakamag-anak. Ano bang ba't tayo nagtipon-tipon dito? Ba't ka dito? Dahil kay Dave? Dahil kay Lance? Hindi tayo magkakamag-anak. One purpose lang dito, Word of God. Na ngayon, tuwing Sunday, mas sabi mo, praise God, I'm in church and I found the Word. I found the source of my joy. It's the Word of God. Kaya nga, yung mga nasa live, kahit nasa malayo sila, alam mo, may nanonood sa atin dyan, andun pa sa Middle East. May nanonood sa atin, andun pa sa Canada. Iba't ibang bansa yung nanonood. Bakit? Because wherever they are, they know, like Jeremiah, they are persecuted, they have problems, but they can find joy in the Word. Number 2, in the midst of pain. Jeremiah's joy in the midst of persecution. Number 2, Jeremiah's joy in the midst of pain. Verse 15-18, sabi ng Bible dito, "Why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me as a liar and as the waters that fail?" Sabi ni Jeremiah, my pain is perpetual. Grabe yung pain niya. Hindi lang siya pinersecute, as in, in-apply talaga yung persecution. Sabi sa 37, verse 15, Jeremiah 37:15, "Wherefore the princes were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison in the house of Jonathan the scribe, for they had made that prison." Sabi, yung mga prinsipe, yung mga, sa panahon natin ngayon dito, mga mayor, mga konsehal, ang ginawa, si Jeremiah, yung mga government officials, sinaktan siya. Smote. Hindi ko alam anong smote. Malamang smote, suntok yun. Pagkatapos ay tinapon sa prison, hindi pa na kontento. Nilagay pa sa dungeon at nilagay sa ilalim ng dungeon na walang lupa, kundi putik na walang tubig. Ating musan, sabi sa 38 verse 6. 38 verse 6 in Jeremiah. "Then they took Jeremiah and cast him into the dungeon of Malchiah, the son of Hamelech, that was in the court of the prison, and they let down Jeremiah with cords, and in the dungeon there was no water, but mire. So Jeremiah sunk in the mire." So Jeremiah, tinapon sa dungeon. At yung dungeon, hindi lang malalim na kailangan may cord. Pag kailangan ng cord, ibig sabihin, pag tinapon mo, mamatay. Kaya kailangan na matlalim siya, may tali pa, unti-unting binababa. Pagkababa ng ganyan, pag-apak niya, walang lupa, walang tubig, putik lang. At sabi, siya'y bumaon sa putik. Wow! Ilang araw siya doon. Na nasa putik. Yung lamig ng putik. Na basa, na walang tubig, putik lang.
Yun ang tulugan niya, doon siya nagstay, doon siya nakulong, madilim, may putik. Hindi ko alam kung mabaho. Yung iba sabi, ito daw ay Poso Negro. Just imagine kung anong sitwasyon niya, the pain. Pero sabi ng ni Jeremiah, thy words were found, and I eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Jeremiah 15:16. Sana after this preaching, maalala mo na pag may problema ka, go back, Jeremiah 15:16. Again, praise the Lord, thy words were found, and then I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Wala na magpapasaya sa'yo muli, kundi yung word of God. Find the joy in the word. Noong panahon ni Duterte, ay build. Ngayon, build. At tayo naman ay bills. Yun ang masakit. Yung bills. Amen? Kasi, parang ganito si Dave, ang daming nilista kanina. Anong tawag doon? Bills. Dahil kailangan ipagawa, sakyan. Sa mga bahay nyo, may tumutulo na. Pag naka tayo minsan, nakita mo, may constellation sa taas. Ang daming kailangan gawin. Ang daming kailangan bayaran. May pain. Pain ng mga discouragement. Ano ang tawag sa... Ano ang asong mabait? Ano ang asong mabait? Bungi. Maraming Kristiyano yung walang pangil. Di makapag-stand. Ito ang problema sa mga Kristiyanong walang pangil at di makapag-stand. Napaka-emotional. Uwi na po muna ako. Ayaw na po. Ang sama po ng bibig ni Sir. Lagi akong pinapagalitan. Hindi ko na po nararamdaman yung love sa church. Totoo nga yung pain mo. Bakit totoo may nararamdaman kami? Nasaktan ka, inaway ka. Yes, pero si Jeremiah ganoon din talagang literal pain. Siya ay in-smoke, siya ay nilagay sa kulungan, siya ay andon sa malamig at nilalamig at siya ay nandidire. Pero sabi ng Biblia, hey, I go back to the words. Thy word were found and I eat them, I chew them. I meditate on the promises and the blessings of God. I am still saved. I'm still going to heaven. I still have brothers and sisters. Biro mo yan, ang dami mong problema, pero may Sunday is coming. Amen? Monday may problema, Tuesday may problema, hanggang Sabado na yung problema. Pero praise the Lord, Sunday is coming. I'm gonna listen to the Word of God and I have brothers and sisters who will encourage me. Makita ko ulit si Brother Carl. Amen? Makita ko ulit si Glaze. Daming sa church, di ba? Yung iba walang kaibigan, pero sa church dito, kahit wala kang kaibigan, may kakamay pa rin sa'yo. Napansin mo ba na buong linggo walang pumapansin sa'yo? Buong linggo walang nangangamusta sa'yo? Pero dito kanina pagdating mo pa lang, siguro 20 taon kumamay sa'yo. Nakamdaman mo na may ka-care sa'yo. Nakamdaman mo may nagpe-pray sa'yo. Kaya pa rin, tapos, pagdating pa ng preaching, kinantahan ka pa ng napakagandang special number, malamig yung boses. May choir pa, tinutugtugan ka pa. Samantalang dati, para tumugtog ka, kailangan punta sa restaurant, para tugtugan ka ng mga nagba-violin. Kakantahan ka ng mga worldly song. Dito, biro mo, tutugtugan ka pa dito. Bakit? Kasi kakain ka. Ano kakain mo? Word of God. The joy, number 3, in the midst of parting. In the midst of parting. Sabi ng verse 17. So joy in the midst of persecution, joy in the midst of pain, Jeremiah's joy in the midst of parting. Verse 17. And I sat in the assembly of the mockers, nor rejoiced. I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. So Jeremiah, sabi ng Bible, I sat alone. Lonely. Ang kanyang paboritong kanta ay Lonely Table.
just for one. I sat alone. Pero kapatid, alam mo, ang maganda dito, hindi naman siya mag-isa dahil sa, wala lang, gusto lang mag-isa. Ang linaw dito, sabi niya, I sat alone, basahin mo, because of thy hand. Ang ibig sabihin nun, ay kaya siya mag-isa dahil sa panawagan ng Diyos. May pagkakataon na dadaling ka ng Diyos sa malayong lugar like si Brother Miko, ang ganda ng... Di ba ang sarap dito? Andito yung mga... Ilang taon tayong magkakasama dito? Ilang taon ka lang dito, Brad? 13 years. Andito lahat ng mga kaibigan mo, mga bunga mo, lahat ng pinaiyak mo. Di ba? Si Ma'am Des, andito yung mga kaibigan ni Ma'am Des. Si Cody, yung mga nag-alaga mula nung una pa sa nursery. Pero silang tatlo ay aalis punta doon. Bakit? Sabi niya, I sat alone because of the calling of God. Because of thine hand. Nakalagay yan sa Jeremiah 15. Yan Jeremiah 15:16. Thy word were found and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by thy name, O Lord God. And sabi sa verse 18, why is pain incurable? My will, sa verse 17, I sat and not in the assembly of the mockers, I rejoiced. I sat alone because of thy hand. Ano yun, kapatid? Minsan, dadaling ka ng Diyos sa isang lugar, nalalayo ka sa comfort zone. Lalayo ka sa lugar na andun na yung mga nagmamahal sa'yo, andun nag-care sa'yo. Sabi ko nga yan si Ma'am Des dito, pag andito siya, mula nung nagsimula, ay prinsesa. Bakit? Dito. Dahil nung nagsimula siya ng anak, pagdating niya lang, kakain na lang siya. Kasi may tagahugas ng pinggan, may tagaluto, wala siyang responsibility, ang trabaho niya lang yung baby. Pero aalis sila sa isang lugar na kompleto na lahat kasi yung mga full-time, tagatoka, tagaluto, tagahugas, tagalinis, tagaayos. Pero siya, kailangan niya alagaan yung baby niya kasi yung baby niya magiging pastor yan someday. Si Pastor Cody, kailangan ng maalagaan. Wala naman siyang katuwang. Si Miko nasa area, si Miko nag-soul winning. So, pupunta siya doon, nasabi ni Miko, minsan mag-soul winning siya, pagbalik niya, may nakaluto na ulam si Ma'am Des. Hindi ko alam kung masarap, pero at least may nakaluto. Di ba yung comfort mo na andito ka na sa aalis ka pa? Why? Sabi niya, I sat alone because of thy hand. Because I am called to do something for God. Kapatid, minsan, dadaling ka ng Diyos sa loneliness. Dahil yun ang price ng panawagan ng Diyos. Itatakwil ka ng mga kaibigan mo, lalayuan ka nila, yan, baptist na yan. Yan, ano na yan, ang banal naman, kala mo naman kung sino? Si brother, alien. Si sister, yabang mo naman. Kala mo kung sino ka, makapag-post ka, kala mo banal-banal mo na. Poker to, may mga ganun-ganun bang ba, ano? Sabi ni Jeremiah, I sat alone because of thy hand. This is my calling. Iba ka na, anak ka na ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. I am called by my name. Sabi niya, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ano ang unang hinahanap ng manok paggising? Libro. Kaya sabi niya, buk. Dapat pagising natin, ang unang hanapin ay the book. The book, the Word of God. Ito yung kailangan mo dapat. Book. Amen? Get back to the book, the Word of God. Sabi niya, thy words were found, and I eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Ang tanong ko, sino ang joy mo ngayon? Samuel Joy? Sino ang joy mo ngayon? Ano ang joy mo ngayon? Anong hinahanap-hanap mo ngayon? Problema, dito nga, ang hinahanap mo naman, babae. Dalawa lang hinahanap ng mga maling motibo sa church. Una, liligawan. Pangalawa, uutangan. Ano ka doon? Pero kung tamang motibo mo, alam mo na tinawag ka ng Diyos para i-enjoy at i-meditate yung Word of God. Amen? So mamaya, paglabas natin, anong sabihin mo? Bak. I want more.
Kulang pa. Kaya nga, Sunday may preaching. Umaga't hapon. Wednesday may preaching. Pero may Bible ka dapat para basahin mo ng Lunes, Martes, Miyerkules. Go back. Find the book, meditate, and apply it. Walang yan ng ibang joy. Naghahanap ka pa ng kasiyahan eh. Nagsusugal ka pa hanggang ngayon. May app ka pa na scatter dyan sa cellphone mo. Nagsusugal, tumataya ka pa sa wedding. Nagbibingo ka pa. Ano ba pag ibang Diyos mo pag nag-wedding ka kasi Diyos mo, wedding Lord. Pero ano bang meron dyan sa taya na yan? Yung joy na tumaya ka tas yung 10 piso mo naging 100, yun na ba yun? Yung 20 mo naging 1,000 na once a year lang naman nangyari pero mas daming natalo sa'yo kaysa dyan? Wow, tama! Pero mo, ang tinaya ko, 3:16. Wow, tama. Tatayaan ko 3:16. Hanggang sa ako'y tumama na. Ginamit mo pa yung Bible? John 3:16 pa yung ginamit mo? O ngayon naman, ano naman gamitin mong pantaya? 15:16. Jeremiah 15:16. Tama to. I found the book. And I found joy. Hindi hanggang doon lang may kasiyahan mo. Tumaya ka, yun ang masaya ka. Dapat matuto ka ng bumili ng Bible, hindi yung cellphone mo, bumili ka ng Bible at basahin mo yung Bible at tuwing umaga, sabi niya, wow, praise the Lord, thy words were found and I'm eating it. I'm enjoying, I'm chewing on the promises of God. Jeremiah's joy in the midst of persecution, joy in the midst of pain, joy in the midst of parting, kahit na mag-isa, na sabi ng Bible, si Jeremiah ay inutusan ng Diyos na huwag kang mag-asawa at huwag kang mag-anak. Jeremiah 16:2. Thou shalt take thee a wife, neither shalt thou have sons and daughters in this place. Bigyan mo si Jeremiah, sabi ng Panginoon, Jeremiah, huwag kang magkaasawa at huwag kang magkaanak. Kaya tinawag siyang weeping prophet. Hindi kapatid. Si Jeremiah, walang asawa, walang anak, mag-isa sa buhay. Pero sabi niya, hindi lang joy ko sa asawa. May asawa nga, bungangera naman. May asawa nga, dahil pinilit mo, kahit na hindi ka looban ng Diyos, ayaw mag-submit sa'yo. Tagas ng ulo. Pinapaliwanagan mo, pinaliwanagan mo na ng isa, 10 na agad yung paliwanag niyang sagot. Ano ang kailangan mong gawin, Dave? At dun sa mga binata, criteria para pwede ka na mag-asawa. Ganito, dapat matuto kang mag-sorry kahit di mo kasalanan. Amen? Bakit? Kasi unsaved, unbeliever, wala sa kalooban ng Diyos. Mas maigi pang, makinig kayo mga dalaga na hindi ngayon ay 40 na wala pang asawa. Mas maiging mag-isa kesa magdusa. Pinilit mo, hindi ang kalooban ng Diyos. Mantala ngayon, mag-isa ka lang. Sabi ni Jeremiah, I sat alone. Nagkakape ka, sabi nga ni Dave, Arabic ka na kape. Mag-isa ka. As binabasa mo yung Word of God. Sabi nung isang lalaki, I found joy. Amen? It's the rejoicing of mine heart. Yeah, but okay na yan. Kung hindi, wala eh. Kasi, ba't di ka mag-aasawa? Kasi, kami mga gwapo, taken na. Naubos na kami. Kaya tanggapin mga simbahan, may magkakaasawa at may magkakaasawa, at hindi ka miserable dahil wala kang asawa. Sino may sabi sa'yo? Si Jeremiah walang asawa, pero a hero of faith, a great man of God, and he found joy in the book. Pangalawa, para hindi ka na malungkot dahil wala kang asawa. Number 1, alamin mo kung mahal ka mag-sorry, paano na mag-sorry hindi mo kasalanan. Number 2, tigilan mo ng panood ng Korean novela. Hindi, wala ka palang asawa, hindi ka magkakasawa, tapos doon ko pa ng Korean novela na lahat doon tungkol sa pag-ibig, may minamahal, at meron na, sila naghahapulan doon sa park. Yung pinapanood mo, hindi ka na magkakasawa. Anong ginagawa mo? Ginagawa mong kawawa yung sarili.
Samantalang pag sa Bible makita mo, there's a marriage supper of the Lamb. May kasalan dun sa langit at kasalan ng Panginoon at ang simbahan niya. Punong-puno ng pag-asa Bible. Doon sa telenovela, punong-puno ng pighati. Bukod pa nun, pag nakikinig ng telenovela, tapos mga telenovela, ang background music pa, mga love songs. At minsan, yung kanyang theme song pa, yung theme song nyo dati. Wala kang ibang talaga. Tapos yung kinanta, Through the Years. Di ba? Yung pa yung theme song, tapos yung theme song nyo, kasi 90s kayo dati, di ba? Kinanta yun. Tapos yung Through the Years. Tapos tuloy-tuloy yung luha mo, naalala mo yung ex mo. Tapos, naalala mo ulit, checkin mo ng Facebook, in-stalk mo siya, may iba nang ka-holding hands. Kapatid, hindi mo kailangan ng Facebook, ang kailangan mo, the book, the Bible. Si Jeremiah nga, bawal mag-asawa, bawal magkaanak. Pero masaya siya. Jeremiah's joy is in the midst of persecution, in the midst of pain, in the midst of parting. Makinig kayo sa akin. Nung namatay si Lolo, kumanta si Lola. Nung namatay si Lola, kumanta si Papa. Nung namatay si Papa, kumanta si Mama. Nung namatay si Mama, kumanta si anak. Tanong, sinong kumanta sa anak? Sagot. Sinong kumanta sa anak? Hindi. Sinong. Sabi ko, sinong kumanta sa anak? Amen? Kaya kahit na namatayan ka, pwede ka pa yung umawit sa Panginoon. Jen, kahit namatayan ka, hanapin mo lang si Nong. Si Ninong. Amen? Kaya sabi ng kanta, God wants to hear you sing. When the waves are crashing round you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see, God wants to hear your voice. When the wisest man has spoken, and says your circumstances is as hopeless as can be, that's when God wants to hear you sing. Bakit? You have the Word of God. Get back to the Word. Get back to the Word of God. At pag nakita mo yung Word, wag lang, okay, salamat sa preaching. Wala. Iba, nakinig lang ng Word of God, uwi na agad. Dapat pag na-Word of God, sabi ni Jeremiah, thy words were found and I did eat them. Chew them. Pag mo lang lasahan, tas tapon mo na. Alam mo ba dati? Ay pag nag-offering sila, yung mga mayaman, in-offer nila yung mga tupa. Tupa yung offering nila. Pag mahirap ka lang, ang offering mo ay mga kalapate. So mayaman, offering yung tupa. It's yung picture na ni Kristo at ng full surrender ni Kristo at nakalang full surrender sa Panginoon at yung kalapate. Pero anong tawag pag yung kalapate ay walang buhok? Kalapanot. Ang kailangan natin, kapatid, full surrender. Kahit anong estado mo ngayon. Thy words were found, and I did eat them. Meditate, apply, as on the only way to find joy. Jeremiah 15:16, this could be your life verse. Thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Bakit? Sabi niya, I am cold. I am cold. Sabi ng Bible, I sat alone because of thy hand. Yung estado mo ngayon, hindi mo pinili yan. Yan ay pinili ng Diyos para sa'yo dahil yan ang calling mo. Yan ang panawagan. Because of my hand. This is my choice. This is God's choice for me. I may be alone right now, pero ito yung kalooban ng Diyos sa akin so that I can only find joy in the Word of God and in Him alone. Tayo tumay tayo malang. Let's pray. Lord, thank you, Lord, for the Word of God.
At I pray that your people will find joy in you. Find joy in the Word of God. God spoke to heart, come to the altar. Kasapin mong Panginoon, I sat alone by thy